Hello mga mahal, narito na ang karugtong ng ating kwento. Sana ako na lang, Chapter 4. Sa sumunod na araw ay nakatanggap si Sarah ng tawag mula kay Rafael. Nais man sana niyang tiisin ang nobyo, subalit hindi niya nagawa, kaya sinagot niya ang tawag nito. Hindi naman nagtagal ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos makipag-usap kay Rafael ay nagpasya siyang bumaba na lamang at mag-almusal. Sa susunod na araw pa naman ang umpisa niya sa butik dahil ipinapalinis pa nila iyon ng husto. Good morning, senyorita. Ang aga mo naman. Salubong ni Bebeng sa dalagang kabababa lamang. Ate Bebs, kailan ba ako late nagising? Asus, may nami-miss ka lang eh. Kakatawag lang niya. Ganun ba? Bakit mukha ka pa rin lantang malunggay? Alam mo Ate Bebs, ipagtimpla mo na lang ako ng gatas at mamaya mo na ako dagdakan. Sabi ko nga, magtitimpla na ako. Yung manamis-namis. Iniwan nito ang dalaga sa salas. Nagtungo naman si Sarah sa hardin upang bisitahin ang kanyang tanim na mga rosas habang naghihintay kay Bebeng. Paborito niya ang mga halamang namumulaklak, lalo na ang mga roses. Mayroon ding kamya at sampagita na kapwa namumulaklak. Good morning, Iha. Why are you so early? Bati ng kanyang ina buhat sa likuran. Napalingon ang dalaga. A call wakes me up, Mommy. Sagot niya sa ina. A call? From whom? Raf. And why do you still look sad? Alam mo naman, Mom, hindi pa rin maayos ang mood ko. Anak, just be happy, okay? Hindi dala-dala ni Rafael ang happiness mo. You should make it on your own. I know that, Mommy. Hindi naman kasi siya dating ganun. Nawawala na siya ng oras sa akin. And no matter how I wanted to understand him. Pero parang may mali talaga eh. Iha, he has responsibility with their company. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Senyorita Sarah, heto na po ang milk mo. Si Bebeng na kumekendeng-kendeng na lumapit dala ang baso na mayroong lamang gatas. Good morning po, senyora. Bati nito sa donya bago iniabot kay Sarah ang baso. Salamat, Yaya Bebs. Basta ikaw. Maiwan ko po muna kayo at tutulungan ko muna sila Manang. Magalang nitong paalam. Tumango naman ang mag-ina. Naupo ang dalaga sa silyang naroon at sinimulang higupin ang gatas. Iha, can you just smile like before? Raf didn't take your lips with him. Saad ng kanyang ina. Mommy, I'm just not in the mood. And I'm lacking of sleep. Okay, after breakfast, you have to sleep. Hindi pwedeng ganyan ka for your first day in the office tomorrow. Okay ma, hayaan niyo muna ako. Sana maintindihan niyo po. I do, Iha. Hindi lang ako sanay na ganyan ka. Mabuti pa noong nililigawan ka pa lamang ni Raf. Lagi kang nakangiti. Parang ang laki kasi ng pinagbago niya, Mommy. Mabuti pa nung hindi pa kami. Lagi siyang may oras sa akin. Anak, iba noon sa ngayon. He has responsibility to their company. And kung nagkataon, para rin naman sa inyo yon. Mommy, we know how rich his family is. Okay, enough with this topic. Pumasok na tayo nang makapag-breakfast na. Yakag ng donya sa dalaga. Humugot ng malalim na buntong hininga si Sarah at saka muling humigop ng gatas. Susunod po ako. Ani niya pagkatapos. Okay. Muli niyang nilapitan ang mga halaman at pinagmasdan ang mga iyon. Kahit papaano ay naiibsan ng mga iyon ang lungkot niya. Kahit sinong kasintahan siguro ay ganon ang nararamdaman
kapag nawawalan na ng oras ang katipan. Mariin nitong ipinikit ang kanyang mga mata at saka huminga ng malalim. It feels like relieving something bad from her body when she smells the fragrance of the flowers surrounding her. How she wishes that they can speak to her. Ilang sandali pa ang kanyang pinalipas bago nagpasya ng pumasok upang makapag-agahan. Sa sumunod na araw, Sarah is so excited for her first day in her boutique. Panandali ang nakalimutan ang lungkot na kanyang nararamdaman. Ayan, ngumiti ka rin. Wika ni Bebeng sa dalagang amo. Oh, Yaya, bakit hindi ka pa nakabihis? Ani ng dalaga rito. Magbibihis? Bakit ako magbibihis? Nagtatakang tanong ni Bebeng. Siyempre isasama kita. Sagot ni Sarah. Totoo? Isasama mo ako? Hindi joke? Saad nitong hindi makapaniwala. Oo nga, dali na, maghanda ka na. Utos ng dalaga. Sige. Sagot nito at saka nagmadaling nagtungo sa kwarto. Napailing na lamang ang dalaga. Kahit kailan naman talaga ay kalog ito at hindi niya mapigilan ang mapangiti. Makalipas ang ilang sandali. Teka muna, baby Sa. Bakit mo ako isasama? Anong gagawin ko ron? Magmodel ba? Usisa ni Bebeng na may kasamang biro. Hindi, gusto lang kitang isama. Nakangiting tugon ni Sarah. Chaperon lang, ganun. Di ba may sekretarya ka? So ako, uupo lang, ganun. Papanoorin ka. Baka may gwapong model, ipakilala mo naman ako. Yaya, magsisimula pa lang ako. Wala pang model. Oo nga pala. Saka na lang, tingin na lamang muna ako sa mga magazines, di ba? Ganun nga. So, ayan, nahawa ka na. Para itong walang kapaguran sa pagsasalita. Hindi siya naboboring kapag kasama niya ito. Kaya kahit saan siya nagpupunta, basta hindi kasama si Rafael ay isinasama niya ito. Minsan mas gusto pa nga niyang kasama si Bebeng kaysa sa kanyang nobyo. Paano ko kaya liligawan si Fafa Adrian? Maya-maya ituran nito habang nakatingin sa kawalan. Mangarap ka, Yaya, mangarap ka. Malay mo pagbigyan. Biro ni Sarah. Grabe ka sa akin. Kaya nga ako nangangarap dahil libre. Oh, kaya nga. Pero alam mo, baby Sa, mas bet ko si Adrian kaysa kay Raf. Ayan ka na naman. Yaya, magkaibang dalawa. Alam ko yan. Nasabi ko lang. Magsasalita pa sana si Sarah, subalit nasa harap na sila ng building. Unang bumaba ang dalaga at ilang minutong tinitigan ang gusaling pag-aari niya. Humugot siya ng malalim na buntong hininga bago lumakad papasok. Nakasunod lamang sa kanya si Bebeng. Good morning, Miss Sarah. Bati ng mga empleyado. Good morning. Tugon niya at ngumiti sa mga ito. Good morning, beautifuls. Bati naman ni Bebeng. Binati din siya ng mga ito. Pagpasok nila sa opisina ni Sarah. Senyorita, tutunga nga lang ba talaga ako rito? Hindi naman ako marunong manahi at mag-drawing. Wika nito. Yaya, dito ka lang sa tabi ko. Ayoko nang walang kasama. Di ba may assistant ka? Wala po. O siya, baka kahit magkabit lang ng butones, ibigay mong trabaho sa akin, nang hindi naman mamuti ang mata ko rito. Napangiti ang dalaga sa tinuran nito. Lumipas ang oras. Kapwa napalingon sina Bebeng at Sarah nang may kumatok sa pinto. Come in. Sambit ni Sarah bilang pagbibigay pahintulot na pumasok ang nasa labas ng pinto.
Pumihit ang seradura at bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Papa A, what are you doing here? Si Bebeng na mabilis pa sa kidlat lumapit kay Adrian. Grabe ka naman Ate Bebs, nagulat ako sa'yo. Ani ng binata at napahawak sa dibdib. Sorry naman. Hinging paumanhin nito. Adrian, what's brought you here? Tanong naman ni Sarah. I had a lunch meeting dyan sa kadabing restaurant. So malapit lang naman, kaya dumaan na ako. Tugon nito. Oh, I see. So, how's the office girl? Tanong ng binata. Heto, ayos naman. Great. So have you had lunch? Tanong ulit ni Adrian. On the way pa lang. I see. Sambit nito. Oh, sorry. Have a seat. Alok ni Sarah dito. Maya-maya. Drinks? Sambit ni Bebeng. No thanks Ate Bebs. I'm full. Sagot ng binata. Alam ko, full package. Biro nito na ikinatawan nila. Siya lalabas muna ako. Baka nandyan na yung pagkain. Paalam nito sa dalawa. Sige po. Sagot ni Adrian. Maghahanap ako ng Fafa ball na Fafalicious. Hirit nito bago tuluyang iniwan ang dalawa. So, did Rap visit you? Tanong ng binata maya-maya. Out of the country pa. How could he visit me? Oh. May nais itong sabihin, subalit hindi niya ginawa. Ayaw niyang masira ang mood ng dalaga dahil mukhang masaya. Ilang sandali rin ang lumipas bago bumalik si Bebeng. Dala ang basket na naglalaman ng tanghalian nila. Oh, I have to go. Dumaan lang ako to check you up. Nandito naman pala si Ate Bebs. Paalam ng binata. Okay, but you can join us if you don't mind. Maybe next time I'm still full. Sagot ng binata. Okay, thanks for dropping by. Ani ng dalaga. Don't bother. Sagot ni Adrian. Ngumiti na lang si Sarah. Bye Papa A, ingat sila sayo. Biro ni Bebeng. Hindi mapigilan ni Adrian ang matawa. Maging si Sarah. Nang nakalabas na ang binata ay sa kanila pinagtuunan ng pansin ang kanilang pagkain. Hay, sana dumating ang araw na ma-in-love ka sa kanya. Sambit ni Bebeng. Yaya Babes, may boyfriend po ako. Saad ni Sarah. Alam ko, wish ko lang naman. Kumain ka na nga, gutom lang yan. Siguro nga. Sang-ayon nito. Tahimik na sila. Pagkatapos umusal ng pasasalamat ay saka sila kumain. Hanggang natapos sila ay walang naganap na pag-uusap. Tunog ng cellphone ang bumasag sa kanilang katahimikan. Napatingin si Bebeng sa cellphone ni Sarah. It's Rafael. Hindi mo ba sasagutin yan? Tanong nito nang hindi pinapansin ng dalaga. I'm busy, Yaya. Ako nang sasagot. Saad nito at dinampot ang cellphone. Hindi nagtagal ang pag-uusap ng mga ito. Anong sabi ya? Wala naman. Tatawag daw ulit mamaya. Okay. Thanks ya. Ibinalik nito ang mobile phone at saka bumalik sa sofa at pinagmasdan ang dalagang abala sa kanyang ginagawa. It's good to see that Sarah making herself busy. Kung ano-ano na lamang din ang kinakalikot nito dahil naboboring din siyang nakaupo lang. Binuksan nito ang mga magazines at mga photo albums.
hanggang sa halos hindi nila napansin ang paglipas ng mga oras. 5:00 na ng hapon nang mapatingin sa wall clock si Bebeng. "Baby girl, 5:00 na pala, di natin namamalayan." Pukaw nito sa atensyon ni Sarah. "Po?" Anya saka tumayo. "Yaya, pakiayos na po ang mga gamit ko, please. Pupuntahan ko lang ang mga empleyado ko." Paalam ng dalaga saka nagmadaling lumabas. Tumango lamang si Bebeng saka sinunod ang utos ni Sarah. Sa kabilang banda, malalim ang iniisip ni Adrian. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin para protektahan si Sarah. Ayaw niya itong masaktan, pero sa oras na malaman ang totoo ay tiyak na masasaktan ito ng sobra. Sa kalagitnaan ng pag-iisip ay may nag-buzzer sa pinto ng opisina na siyang nagpabalik dito sa kabihasnan. Umayos siya ng upo bago pinahintulutan na pumasok ang nasa labas. "Boss," tawag ni Lisa na siyang pumasok. "Yes?" Maikling sambit ni Adrian na nanatiling nakatingin sa papeles at kunwari ay may binabasa. "May meeting ka po bukas sa mga stockholders, around 10 a.m. Wika ni Lisa. "Sige, thanks for informing me." Simpleng wika ni Adrian. "You're welcome, boss. See you tomorrow." Ani Lisa sa kalumakad palabas. Huminga ng malalim si Adrian paglabas ng kanyang sekretarya. Saka inayos ang mga patong-patong na papeles sa ibabaw ng lamesa para bukas ay madala ni Lisa sa opisina ng kanyang ama. Kahit ipinagkatiwala na ang kumpanya sa kanyang mga kamay, ay pinapakita pa rin niya sa ama ang lahat ng dokumento. Lumipas ang ilang minuto. Palabas na ng opisina si Adrian. At nang nasa loob ng elevator ay sumandal siya sa dingding, habang iniisip pa rin ang bagay na nalaman niya na tiyak na masasaktan ng husto si Sarah. Sa oras na malaman ito, nagtagis ang kanyang mga ngipin at nakuyom ang mga palad sa galit. At kung nasa harap lang niya siguro ang taong iyon, ay malamang nasapak na sa mukha. Minsan sinisisi rin nito ang sarili dahil hinayaan niyang ligawan ng iba si Sarah. Gayong binalak na niya noon. Subalit hindi niya tinuloy dahil sa isang bagay. Dahil sa lalim ng iniisip ay nakarating na ito sa ibang lugar. Lumilipad ang isip niya hanggang sa natagpuan ang sarili na nagmamaneho. Oh God! Usal nito nang napansin na lumagpas na ng ilang kilometro ang sasakyan na minamaneho mula sa subdivision na kinatitirikan ng mansyon. Itinabi nito sandali ang sasakyan para ikalma ang sarili. At makalipas ang ilang minuto ay minaneho na ulit ang sasakyan pabalik. At sinikap na maituon ang pansin sa pagmamaneho dahil baka hindi na maligaw, kundi disgrasya na ang aabutin niya. Pagdating sa mansyon ay diretso ito sa kanyang kwarto. Ayaw niyang tumambay sa hardin o kaya ay sa gilid ng pool, kung saan madalas tuwing umuuwi ng maaga dahil tiyak na mahuhulog na naman sa malalim na isipin. At kapag makita ng kanyang ina ay mag-uusisa ito. Ano ang nalaman ni Adrian? Abangan sa mga susunod na kabanata.